OG Diaz, abay, kinall out nitong si Miss Ellen Adarna laging panonood sa fake news. Kamakailan lamang si Ellen Adarna ay naglabas ng matapang na pahayag laban kay OG Diaz pagdating sa isang ulat na kumakalat sa showbiz. Ayon sa ulat ni OG Diaz, mayroon rumor na kasama nilang si Sara Labati ang nagpupush kay Ellen at sa asawa niyang si Derek Ramsey para bumili ng isang bahay sa halagang 500 million, isang subdivision. So para po mapanood natin yung update na yan, let's watch this video clip. Ang namin ang nakarating sa amin, mas maganda pa rin sa kanila manggaling kay Ellen. Kaya ito totoong hiwalay na sila. Diba? Sa tingin mo na anong basa mo? Naniniwala ka bang hiwalay na sila? Mahirap na magsalita. Ako, hanggat kaya kong sabihin, sana ay hindi totoo. Hiwalay na sila. At sila pa rin. Mas gusto kong paniwalaan yun. Pero ano nga yung mga nasasadap mo? Yun nga, nawala na raw sila. Nahiwalay na raw sila. As a fan, ako gusto mo as a fan, ano? Kasi di ba syempre naaliw tayo dun sa mga post nila ng madalas, nung madalas pa sila nagpo-post. Parang gusto mong kumapit dun sa hope na sana may pinagdadaanan lang sila at sana maayos. Kasi ang saya-saya nila as a family. Oo. Lalo na yung namimiss ng mga tao, yung kanilang harutan sa IG stories, di ba? Na doon mo malalaman talaga na ay okay sila. Kasi naghaharutan pa sila. Binubuli nila ang isa't isa. Yun nga, nabasa yung kanilang algorithm. Ika nga na okay si Ellen at si Derek pag naghaharutan, ngayon hindi na sila nakakakita ng ganun. Yun na nga ang spekulasyon na sila ay hiwalay na. Kung nakakaloka, no? Kasi di ba may mga lakad si Ellen, wala siya. Kasama ni Ellen, mga friends niya. Di ba? IG niya, pinost niya yun. Oo, tapos meron po isang nagbalita sa akin na isa raw sa dahilan ng kanilang pag-aaway o yung kanilang misunderstanding ay yung pag-uudyok ni Ellen kay Derek na bumili ng bahay sila sa isang post subdivision. At yun ang gusto ni Ellen. Kaya lang, medyo mabigat ang halaga mga 500 million yun. Oo, na pwede na raw tawaran ng 350M. Ganon. Ba't naman gusto bang bumili ni Ellen ng bahay? Ba sila okay din sa bahay ni Derek? Ako sa akin okay naman sila doon. Kaya lang nakarating pa sa atin mas magandang linawin na rin nila ito kung gaano katotoo na ang nagpupush kay Ellen o nagpuconvince kay Ellen na bilhin na yung bahay ay si Sara Labati. Totoo ba yun, Sara? Makilina mo O kasi parang nag-aahente raw itong si Sara Labati kay Ellen na bilhin ng bahay. Kasi nga, ibig sabihin pag nag-aahente ng komisyon, kaya lang hindi kaya ni Derek yung bahay for now. Pwede naman palang pag-ipunan yun Ba't naman kailangan mag-awayan? Hindi. Kasi nga, ang sinasabi pa dito ng source ko na hindi ko naman alam kasi sabi niya, itanong mo kung gaano katotoo ito. Na kasi dati daw ay parang ipinila doon ni Derek si Andrea Torres. Sa bahay niya ngayon? Oo, parang ayaw daw ni Ellen na may memories ang ex ni Derek doon. Ilan taon na sila nakatira doon? May issue pa ba yun? Kaya nga, sabi ko sa source ko, ikaw naman, baka naman hindi naman ganun ka-OA si Ellen na. Tsaka, iba naman yun, tsaka siya na nga ang correct. Asawa na siya, no? Miss Ramsey na siya. Oo, sabi nga ng source ko, itanong mo na din. Sabi ko, syempre, nakakaya. Ayon sa ulat ni OG Diaz, mayroong rumor na kasama nilang si Sara Labati na nagpupush kay Ellen at sa asawa niyang si Derek Ramsey para bumili ng isang bahay sa halagang 500 million sa isang subdivision. Kabilang sa argumento ng dahilan ng nag-uusbong na problema sa kanilang relasyon ay daw ang real estate deal na ito. Ngunit si Ellen ay agad-agad na nag-post sa kanyang Instagram story ng screenshot sa kanyang pag-uusap kay Sara kung saan malinaw na wala anumang nasabing house agent role si Sara. Sa kanyang post, isinulat ni Ellen, Mama Ogs, please verify your sources. Sara and I are just laughing about this. Laro ka, at dagdag niya, if I wanted to buy a house so bad, bilhin ko myself. And hindi house agent si Sara, wala sa skills set niya yan. Ano na, grabe ang remix ng story sa kakaloka, sabi niya. Dagdag pa rito, nais niyang linawin na hindi daw talaga sangkot si Sara sa anumang sales role sa kanila at lumalabas na ang buong usapan ay haka-haka lamang na lumaki. Sa mundo ng showbiz, ang anumang rumor gaya ng pagkakaugnay ng isang kilalang personalidad sa isang malaking property deal ay mabilis na lumalaganap. Ang pagiging public figure ay nagdadala ng responsibilidad para sa pagbibigay linaw. Ang payag ni Ellen ay isang halimbawa sa pagharap sa maling impormasyon sa pamamagitan ng sariling boses at social media. Napakita rin dito ng tensyon sa pagitan ng mga celebrity columnists at mga inulat na bituin na kung minsan ay may mga balitang lumalabas na hindi nasusuri ng gusto. Para sa publiko at mga fan, ito'y nagiging paalala na hindi lahat ng naglalabasan o nababasang balita ay may sapat na batayan. So, sinasabi dito ni Miss Ellen Adarna na hindi lahat ng inilalabas ni Mr. OG Diaz sa kanya pong channel ay talagang masasabi nating totoo. Kaya po talagang to the rescue itong si Miss Ellen Adarna to verify the truth. Pinapasinungalingan niya at dinidebunk niya yung mga news na inilabas ni Mr. OG Diaz galing sa kanyang source na kaya daw naghiwalay itong si Ellen at saka si Mr. Derek Ramsey dahil meron nga daw bahay na gustong bilhin si Ellen na nagkakahalaga ng 500 million na makukuha na lang nito sa presyong
300 million, no, na agad naman pong inalmahan ni Ellen. Sinabi niya na kung bibili siya ng ganitong property, hindi niya ito ipabibili kay Derek dahil siya mismo kaya niyang bilhin sa halagang 500 milyon. Alam naman natin kung ano po yung background ni Ellen Adarna. Isa siya sa pinakamayaman sa kanilang probinsya dahil siya po ang nagmamay-ari ng isa sa pinakamalaking hotel sa kanya pong province na pinagmulan. Kaya masasabi mo talaga na si Ellen po, kaya niya, no, kaya nga talagang ang malakas din ang loob ni Ellen na kahit wala siyang support or galing na suporta galing sa mga anak niya, ama ng anak niya, masasabi mong kaya niyang buhayin mag-isa ang kanyang mga anak. Nilinaw niya rin na hindi rin totoo na si Miss Sara Labati ang siyang nagiging ahente nito at siya pang pinagmumulan ng awayan ng mag-asawang ito. So, ang paliwanag ni Ellen na please verify your source ay critical. Ang isang columnist or media personality ay may tungkulin ring tiyakin na tamang impormasyon bago ipamahagi. Paglabas ng ebidensya, ang pag-post ni Ellen ng screenshot ng chat ay nagsisilbing direktang tugon at ebidensya bagamat 100% ang panghuli na meron dapat linawin. Sa reputasyon at integridad sa mundo ng showbiz, mabilis makalat ang chismis at madaling magdulot ng maling impresyon. Ang pagharap sa ganoong sitwasyon ay bahagi ng pagiging responsable bilang public figure. Pagtanggap ng pagkakamali, bagamat si Ellen ay nangreklamo, importante ring obserbahan kung paano tutugon si OG Diaz. Ang pag-amin o pagklaro ng pagkakamali ay nagpapakita rin ng respeto sa sino man na na-affect ang balita. Sabi pa dito, ang pagtutok sa balita sa tamang konteksto. Ang balita ay ukol kay Ellen at Derek kasunod ng mga pagbura ng surname ni Ellen ay nagpapahiwatig na ang pundasyon ng rumor ay maaaring manifestasyon ng isang mas malawak na espekulasyon, no? Sa madaling sabi, lumalabas na ang balitang kumalat na nasasangkot kay Sara Labati bilang ahente ng isang bahay para sa kay Ellen at Derek ay walang sapat na basehan. Ayon sa paliwanag ni Ellen Adarna, ang kanyang mensahe hindi lang para linawin ang sarili niyang posisyon kundi para ring paalalahanan ng showbiz at media na maging maingat sa mga kwento. Sa aking pananaw, ito ay isang positibong hakbang sa direksyon ng pagiging mas responsable sa pag-uulat at pagtanggap ng mga celebrity sa mga balitang kumakalat tungkol sa kanila. Kung gusto mo, ay narito naman, no, kumbaga parang mag-investigate muna tayo bago tayo magpapapaniwala sa mga fake news. So, hindi man direktang sinabi ni Ellen ang tunay na dahilan ng kanilang hiwalayan, pero pinabulaanan niya ang tungkol sa fake news na ikinalat ni Mr. OG Diaz. So that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Edge TV and Dar Edge channel. God bless everyone!